Ika-9 na bahagi ng recap sa buhay ni Naruto. Ang blangkong panahon. Ilang buwan pagkatapos ng digmaan, pinatawad si Sasuke sa kanyang mga kasalanan sa mabuting salita ni Naruto, at Kakashi na napiling ika-6 na Hokage. Bago umalis si Sasuke para gumala sa mundo ay sinalubong siya ni Naruto na ibinalik sa kanya ang kanyang forehead protector. Kakashi Hidan, kidlat sa nagyayelong kalangitan. Halos isang taon matapos ang ika-4 na digmaang pandaigdig ng shinobi, ipinadala sina Naruto at Sai sa lupain ng mga alon upang hulihin si Garyo ang pinuno ng alyansa ng Ryuha Armament. Nang matagpuan na nila ang tagwan ng alyansa, naglunsad si Naruto ng isang pag-atake na may maraming shadow clones kahit na wala pa rin siyang braso na natutunan niya kung paano magsagawa ng one-handed hand seal. Madali niyang hinarap ang karamihan sa mga miyembro ng alyansa ngunit saglit na natigil sa paglabas ng yelo ng bodyguard ni Garyo. Ginulo ni Naruto ang bodyguard gamit ang isang shadow clone ng sapat na katagalan upang mahuli si Garyo. Sa ilang mga punto sa loob ng sumunod na 2 buwan, nakatanggap si Naruto ng isang prosthetic na braso upang palitan ang nawala sa kanya noong digmaan. Habang kumakain sa Ramen Ichiraku isang araw, nakita niya si Kakashi na naglalakad at tinanong siya kung kailan niya opisyal na gagampanan ang mga responsibilidad ng Hokage. Sinubukan niyang kumbansihin si Kakashi sa pamamagitan ng paglista ng maraming pagkukulang ni Tsunade, nang hindi niya namamalayan na siya ay nakikipagkalakalan sa likuran niya at pinatulog si Naruto. Sa wakas ay tinanggap ni Kakashi ang posisyon bilang Hokage pagkatapos ng misyon na kinasasangkutan ng alyansang Ryuha Armament at Blood Prison. Shikamaru Hidan, isang ulap na inaanod sa tahimik na kadiliman. Si Naruto ay tumakbo kay Shikamaru isang umaga at napag-usapan nila ang kanilang mabibigat na trabaho para sa Shinobi Union, dahil ang assignment ni Naruto ay ibinigay sa kanya ni Shikamaru, sinamantala niya ang pagkakataong magreklamo. Ipinaliwanag ni Shikamaru na si Naruto na isang pangunahing kandidato para sa isang posisyong Hokage, sa wakas ay kailangang masanay dito. Kalaunan ay tinalakay ni Naruto kay Sakura kung ano ang sinabi ni Shikamaru na naramdaman na may itinatago si Shikamaru sa kanya. Ipinaalala ni Sakura kay Naruto ang lahat ng ginawa ni Shikamaru para ihanda si Naruto sa pagiging Hokage at malamang na may kinalaman ito doon. Alam ni Naruto ang lahat ng ginawa ni Shikamaru sa ngalan niya ngunit naisip niya kung mabigat ba ang problema ni Shikamaru. Makalipas ang ilang araw si Naruto ay nilapitan ni Temari na nag-aalala sa naging pag-uugali ni Shikamaru kamakailan at ngayon ay nagtanong kung nasaan siya. Hindi alam ni Naruto at nahirapan siyang hanapin na hindi rin alam ni Choji at Ino. Sa wakas ay tinanong niya si Kakashi na umamin sa ilalim ng presyon na si Shikamaru ay nasa isang lihim na pagtatalaga sa lupain ng katahimikan. Sumama si Naruto sa pangkat ng Suna Ninja ni Temari upang pumunta sa lupain ng katahimikan para magbigay ng tulong kay Shikamaru. Inusisa nila ang mga lokal pagdating at nalaman na si Shikamaru ay nahuli ng mga taga doon. Inatake nila ang bilangguan kung saan nakakulong si Shikamaru at matagumpay siyang napalaya, na nagbigay daan sa kanya upang makumplito ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagkulong sa pinuno ng bansa na si Gengo. Pagkatapos ay hiniling ni Naruto na huwag nang magtago ng kahit ano sa kanya si Shikamaru, kung hindi ay magiging napaka-problema ang kanilang relasyon sa magiging Hokage advisor, pumayag si Shikamaru at humingi ng tawad. Habang bumalik si Shikamaru sa Konoha, si Naruto at ang ilan sa ilalim ng Konoha at Suna Shinobi ay nananatili sa lupain ng katahimikan upang tulungan ang bansa na makabangon mula sa kontrol ni Gengo. Ang huli, Naruto ang pelikula. Sa isang pagdiriwang ng Rinne Festival, si Naruto bilang bayani ng Nayon ay binomba ng mga regalo mula sa iba't ibang kabataang residente ng Konoha. Upang makaabala kay Naruto mula sa lahat ng atensyon, inimbitahan siya ni Konohamaru sa imbakan ng kanyang lolo kung saan nakakita si Naruto ng scarf na niniting ng kanyang ina para sa kanya bago siya nawala. Masaya niyang sinimulan ang pagsusuot ng bandana sa paligid ng Nayon na tinatrato ito bilang isang mahalagang alaala. Sinubukan ni Naruto na talakayin ang kanyang bagong atensyon kay Hinata dahil sa ramen ngunit hindi siya komportable at tumakbo palayo sa kahihiyan, na labis na ikinalito nito at humantong sa kanya upang habulin siya. Habang hinahanap siya, napadpad si Naruto sa isang kawan ng mga papet na sinusubukang dukotin si Hinata. Pagkatapos niyang iligtas siya, naabisuhan sila na ang kapatid ni Hinata na si Hanabi ay inagaw ni Toneri Utsutsuki, at sila ay itinalaga sa isang team para iligtas si Hanabi.
Ipinaalam ni Kakashi sa koponan ang napipintong pagbagsak ng buwan sa lupa at hiniling na gawin nila kung ano ang magagawa nila upang pigilan ito kung sakaling konektado si Toneri sa anumang paraan. Sinusundan nila ang trail ni Hanabi na patungo sa isang kuweba habang naglalakbay dito ay nahuli sila sa genjutsu na nabuo mula sa sarili nilang mga alaala. Mula sa pagkakita sa mga kaganapan ng kanyang sariling nakaraan at kay Hinata, naalala ni Naruto ang nararamdaman nito para sa kanya at napagtanto na ganoon din ang nararamdaman niya. Inilabas sila ni Sakura mula sa genjutsu at nagpatuloy sa misyon. Matapos makatagpo ng team ang Gatekeeper, napansin ni Naruto na nawawala si Hinata at umalis siya para hanapin siya, na siya ay nasa isang pakikipag-usap sa isang disguised Toneri na mabilis niyang natalo. Hindi ibinahagi ni Hinata ang kanyang napag-usapan sa puppet kaya nangako si Naruto na hindi na siya muling mawawala sa kanyang paningin. Nagpatuloy sila sa kuweba at kalaunan ay nakarating sa loob ng buwan kung saan nahati ang koponan upang siyasatin ang nakapalibot na pamayanan. Matapos muling magsama-sama ang koponan, pinanood ni Naruto si Hinata habang inaayos niya ang kanyang nasirang scarf, ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin na hindi sapat ang kanyang ginagawa upang iligtas ang kanyang kapatid kaya tiniyak siya ni Naruto at sinabi rin sa kanya ang kanyang nararamdaman. Si Toneri ay nagpakita bago siya nakasagot na nagudyok kay Hinata na ibigay kay Naruto ang scarf at umalis kasama si Toneri. Hinabol sila ni Naruto sa paniniwalang kinuha si Hinata ng labag sa kanyang kalooban, nang hindi itinanggi ni Hinata ang pahayag ni Toneri tungkol sa kanilang pagpapakasal, si Naruto ay labis na nabigla upang mag-react. Inatake siya ni Toneri na sinira ang scarf at iniwan siyang malubhang na sugatan. Pagkatapos ng 3 araw ng buong orasang medikal na atensyon mula kay Sakura ay nagising siya, natarante si Naruto sa paniniwalang walang dahilan para magpatuloy kung si Toneri ang pinili ni Hinata. Tiniyak sa kanya ni Sakura na hindi talaga maaaring magkaroon ng damdamin si Hinata para kay Toneri dahil mahal na mahal niya si Naruto at may dahilan kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa. Nang bumalik ang kanyang lakas, nangako si Naruto na ililigtas niya si Hinata at hihintayin siya nito. Hindi nagtagal ay nakalusot ang koponan sa kastilyo ni Toneri at matapos mahanap si Hinata, sinundan siya ni Naruto habang ang iba ay nagligtas kay Hanabi. Dumating siya sa oras para maputol ang seremonya ng kasal ni Toneri at Hinata. Si Toneri na kumokontrol kay Hinata ay inatake si Naruto para lang masira nito ang kontrol at makatakas kasama niya. Dinala siya ni Hinata sa Tenseigan na kumokontrol sa pagbaba ng buwan na isa-isa nilang sinubukang siraing walang tagumpay, ngunit nang magkasama sila ay nagtagumpay. Pagkatapos makipag-regrupo sa iba, binigyan ni Hinata si Naruto ng isang piraso ng bandana na inamin niya para sa kanya na malugod niyang tinanggap. Pagkatapos ay sinubukan ng koponan na tumakas sa kastilyo ngunit isang galit na Toneri ang lumitaw at pinaghiwalay ang grupo na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mahuli muli si Hinata. Sa kanilang matinding laban, nagtagumpay si Naruto na madaig ang bagong kapangyarihan ni Toneri at madaig siya sa pamamagitan ng pag-ipon ng lahat ng kanyang chakra sa kanyang kamao at tinalo siya ng isang suntok na nagpalaya kay Hinata. Sinubukan ni Toneri ang isang huling pag-atake ngunit hindi niya nakontrol ang kanyang kapangyarihan na humantong kay Naruto na mamagitan at iligtas siya mula sa pag-anod sa kalawakan. Pagkatapos ay ipinaalam ni Hinata kay Toneri ang aktwal na utos ni Hamara at nagsisi siya sa kanyang ginawa, pinayagan ang koponan na makauwi. Sa kanilang pagbabalik sa lupa, muling pinatunayan ni Naruto ang kanyang nararamdaman para kay Hinata at sinabi na gusto niya itong makasama sa buong buhay niya, labis ang kaligayahan nito at kalaunan ay pinagsaluhan ng dalawa ang kanilang unang halik. Sakura Haidan, mga saloobin ng pag-ibig, nakasakay sa simoy ng tagsibol. Nang si Naruto at Hinata ay nagde-date sa Konoha, naabutan nila si Sakura nang maramdaman nila na siya ay nagpapakapagod sa kanyang sarili ay inanyayahan nila siyang sumama sa kanilang ngunit tumanggi ito. Isang araw habang nagtuturo si Naruto sa klase ng mga mag-aaral sa akademya kung paano magtitipid, napansin niya si Sakura na gumagala sa Konoha na nakakaramdam ng pagkabalisa. Sa pakiramdam na kailangan niya ng distraction, iginiit ni Naruto na tulungan siya nito na hindi niya iniisip ang mga kamakailang pangyayari. Bilang pasasalamat ay ipinaalam ni Sakura kay Naruto ang isang bagay na iniiwasan niyang sabihin sa kanya, may mga tsismis na sinusubukang sirain ni Sasuke ang Konoha. Hindi siya naniniwalang totoo ang mga tsismis ngunit walang sino man ang nakipag-ugnayan kay Sasuke para kumpirmahin.
Itinuro ni Naruto na hindi dapat mag-alala si Sasuke sa mga tsismis na ito, kung hindi ay tutugan sa mga mensaheng ipinadala sa kanya. Naisip ni Sakura na ito ay isang magandang punto at natahimik. Nang malaman ni Naruto at Hinata na si Sakura ay nahuli ni Kido Sumiki, nakiisa ito kay Kakashi sa pagliligtas sa kanya. Sa paghahanap sa kanya, gayunpaman natuklasan nila na natalo na niya si Kido, binati nila siya sa kanyang tagumpay. Konoha Haidan, ang perpektong araw para sa isang kasal. Nagpasya sina Naruto at Hinata na magpakasal at inimbitahan ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Dahil patay na ang kanyang mga magulang, hiniling ni Naruto na dumalo si Iruka bilang kanyang ama na masayang sinang-ayunan ni Iruka. Sa araw ng kasal kahit na pinanatili ni Naruto ang kanyang tunay na ama sa kanyang pag-iisip habang nakatingin sa mukha ni Minato sa Hokage's Rock na may paghanga, habang sila ni Hinata ay lalakad na sa pasilyo. Salamat sa panonood, magpatuloy sa ika-10 bahagi. Ang bagong panahon.